Araw-araw na pagbasa ng Biblia, araw 142. Lumang Tipan. Unang Samuel Kapitulo 10 versikulo 9 hanggang 27, Unang Samuel Kapitulo 11, Unang Samuel Kapitulo 12. Bagong Tipan. John 37 minuto pasado alas 12:50, John 13:1-17. Kahit na maraming nagawang mga tanda si Jesus sa harapan nila, hindi pa rin sila sumampalataya sa kanya upang ang salita ni Isaias na propeta ay maaaring matupad, na kanyang sinabi, Panginoon, sino ang naniwala sa aming ulat? At kanino nahayag ang bisig ng Panginoon, sa kadahilanang ito hindi sila sumasampalataya, sapagkat sinabi rin ni Isaias, binulag niya ang kanilang mga mata, at pinatigas niya ang kanilang mga puso, kung hindi man, makikita nila sa kanilang mga mata at makauunawa sa kanilang mga puso, at manumbalik, at pagagalingin ko sila. Sinabi ang mga bagay na ito ni Isaias sapagkat nakita niya ang kaluwalhatian ni Jesus, at nagsalita siya ng tungkol sa kanya. Gayunpaman, maraming mga pinuno ang naniwala kay Jesus, pero dahil sa mga Pariso, hindi nila inaamin ito upang hindi sila ipagbawal sa sinagoga. Minahal nila ang papuri na nagmumula sa mga tao kaysa sa papuring nagmumula sa Diyos. Sumigaw si Jesus at nagsabi, ang sumasampalataya sa akin ay hindi lang sa akin sumasampalataya kundi maging sa kanya na nagsugo sa akin. At ang nakakakita sa akin ay nakakakita sa kanya na nagsugo sa akin. Ako ay naparito bilang isang liwanag sa mundo upang ang sinumang maniwala sa akin ay hindi na manatili sa kadiliman. Kung sino man ang nakakarinig ng aking mga salita, subalit hindi sinusunod ang mga ito, hindi ko siya hinahatulan, sapagkat hindi ako naparito upang hatulan ang mundo, kundi upang iligtas ang mundo. Ang sinumang tumanggi sa akin at hindi tumatanggap ng aking mga salita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ito ay ang salita na aking sinabi na siyang hahatol sa kanya sa huling araw. Sapagkat hindi ako nagsalita mula sa aking sarili. Sa halip ang Ama na siyang nagsugo sa akin, na siyang nagbigay sa akin ng utos tungkol sa kung ano ang aking dapat sabihin at dapat ipahayag. Alam ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan, kaya yung mga sinasabi ko, na ayon sa sinasabi ng Ama sa akin, ay sinasabi ko sa kanila. Ngayon, bago ang kapistahan ng Paskwa, dahil alam ni Jesus na ang kanyang oras ay dumating na siya ay dapat nang umalis ng mundong ito tungo sa kanyang Ama, minamahal niya ang sariling kanya na nasa mundo, minahal niya sila hanggang sa huli. Ngayon, nailagay na sa puso ni Judas Iscariote na anak ni Simon, na ipagkanulo si Jesus. Alam ni Jesus na ibinigay ng Ama sa kanyang mga kamay ang lahat ng mga bagay at siya ay galing sa Diyos at babalik sa Diyos. Tumayo siya ng hapunan at ibinaba ang kanyang panglabas na kasuutan. At kumuha siya ng tuwalya at ibinigkis ito sa kanyang sarili. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad at upang panasan sila ng tuwalya na ibinigkis sa kanyang sarili. Lumapit si Jesus kay Simon Pedro, at sinabi ni Simon Pedro sa kanya, Panginoon, huhugasan mo ba ang aking mga paa? Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, sa ngayon ang ginagawa ko ay hindi mo pa maintindihan, ngunit sa darating na panahon ay maiintindihan mo rin ito, sinabi ni Pedro sa kanya, hindi mo kailanman huhugasan ang aking mga paa. Sumagot si Jesus, kung hindi kita huhugasan, hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. Sinabi ni Simon Pedro sa kanya, Panginoon, huwag lamang ang aking mga paa ang iyong hugasan, ngunit pati na rin ang aking mga kamay at aking ulo. Sinabi sa kanya ni Jesus, ang sinuman na nakaligo na ay hindi na kailangang maghugas ng kahit ano pa maliban sa kanyang mga paa, at siya ay malinis ka na, ngunit hindi lahat kayo. Dahil alam ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya, kaya sinabi niya, hindi ang lahat sa inyo ay malinis. Pagkatapos hugasan ni Jesus ang kanilang mga paa at kunin ang kanyang mga damit at muling umupo,
Sinabi niya sa kanila, "Alam ba ninyo ang ginawa ko para sa inyo? Tinatawag ninyo akong guro, at Panginoon, at tama ang sinasabi ninyo, dahil ako nga iyon. Kung ako nga na Panginoon at guro, ay hinugasan ang iyong mga paa, dapat ninyo ring hugasan ang mga paa ng iba. Dahil binigyan ko kayo ng halimbawa upang dapat gawin din ninyo tulad ng ginawa ko sa inyo." Tunay nga sinasabi ko sa inyo, ang lingkod ay hindi mas matataas sa kanyang Panginoon, ni ang isinugo ay mas mataas kaysa sa nagsugo sa kanya. Kung alam mo ang mga bagay na ito, pinagpala ka kung ginagawa mo ang mga ito. Mga awit, Psalm 66 is the 1-12. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo na puno ng pasasalamat ang aming mga puso dahil sa iyong gabay sa aming buhay. Kung paanong iyong pinili si Saul upang mamuno sa iyong bayan, hinihiling namin ang iyong karunungan upang makilala ang mga pinuno at impluwensyang inilalagay mo sa aming landas. Sa liwanag ng mapagkumbabang paglilingkod ni Jesus, naway matuto kaming maghugas ng paa ng isa't isa, na nagpapakita ng pag-ibig at habag sa aming mga gawa. Habang kami ay nagagalak sa mga pagsubok ng aming buhay, tulungan mo kaming alalahanin ang iyong katapatan at ibahagi ang kagalakang iyon sa iba. Tulungan mo kaming magmahal gaya ng iyong pagmamahal sa amin. Amen.